Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Mark, anak sa labas ni Mama at Papa. Ako po ang nagbabantay sa mga kargador namin sa bodega ng mga soft drinks po namin. Meron kaming dalawang kargador na magkumpare po na pamilyado pareho. Nasunugan po sila ng bahay Sir Will noon. Tinanggap namin sila dahil wala po silang matutuluyan. Dito po sa bodega ni Mama at Papa, sa bodega ng mga soft drinks bilang pagmamalasakit po sa kanila. Subalit ako naman po na tagabantay ng bodega, hindi ko po kaakalain na itong dalawang kargador pala na ito ay may kalukuhan po sa mga bakla o mga lalaking binata na mga silahis gumalaw. Siguro po nakuha nilang kalokohan na yon nung mga binata pa po sila, nung wala pa po silang pamilya. Siguro po magkasama sila palagi, silang magkumpare tuwing may kalukuhan po sila sa mga silahis na bakla. Hindi ko alam kung bakit sila ganun, pero nadiscover ko po ito noong inutusan ako ni Mama na bilhan ng brief at mga damit pang ibaba itong dalawang magkumpare na kargador po na ito. Sir Will, nahirapan po ako na hanapan sila ng brief dahil large po ang mga sukat ng balakang nila. Malalaking tao po sila. Matatangkad po sila at mga moreno, medyo maitim po. Kulay brown po ang skin nila. Ugatan po ang mga braso nila, pati ang mga binti nila nitong magkumpare na ito. Balikat, binti at legs namumutok po sa muscle. Higit sa lahat, pahapyaw ko po Sir Will na nakita ang mga kaligayahan po nila sa buhay nila. Noong minsang nakita ko po sila sa likod ng bodega, noong tinicheck po nila ang mga lapnos at pasa na nakuha nila sa sunog. Nagche-check po sila pareho ng kanilang mga sarili. Pahapyaw ko pong nakita ang kulay kahoy po Sir Will na parang sanga ng puno. Ito po yung nagbibigay kaligayahan po sa kanilang magkumpare. Ginagamit po nila ito kapag gagawa po sila ng baby kasama ang mga misis nila Sir Will. Pahapyaw ko po iyong nakita noon. Ugatan po talaga Sir Will. Ako na mismong makapagsasabi sa kulay kahoy na sanga ng puno na kanila. Nandoon po ako sa likod ng bodega at nag-uusap itong dalawa na ito na magkumpare. Nagche-check po sila ng kanilang mga sugat na nakuha nila noon sa sunog. Pareho daw po silang nagtamo ng paso at lapnos Sir Will nung mga panahon na iyon. Rinig ko sa usapan nila. In fairness po sa magkumpare na ito, pareho silang may malasakit sa isa't isa. Ginagamot po nila pareho ang kapwa nila sarili. Subalit doon ko na nga po nakita. Naisip ko, paano na nila mapapaligaya ang mga sarili nila o ang misis nila? Dahil medyo may lapnos na po pala iyon. Sugat, gawa ng paso. Paano na ang mga babaeng asawa nila? Subalit nalaman ko, kapwa po pala namatay ang mga asawa nila na babae doon mismo sa sunog. Tanging ang mga anak lang po nila ang nakaligtas. Yan po ang mga naglalaro sa isip ko habang nandoon po ako sa may gilid ng bodega, sa likod mismo ng bodega na yon. Nakikita kong magkumpare na nagmamalasakitan sa kanilang bawat isa. Ang lakas po ng kabako Sir Will habang pinagmamasdan ko po ang dalawa. Dahil nakita ko nga po ang kulay kahoy na parang sanga ng puno na ugatan po na may mukha na parang mukha ng langaw na may isang mata. Hindi lang po yung muscle nila sa braso at binti. Hindi lang po pala sa braso, binti at binti nila ang ugatan. Nabisto ko po mismo nung mga oras na yon. Pati po ang kanilang mga ginagamit sa pagpapaligaya ng sarili nila ay ugatan po pala Sir Will. Kakulay ng kahoy o sanga ng punong kahoy. Kinukumpara po nila ang mga iyon sa bawat isa. Kung sino raw po ang nagtamo ng mas malalang lapnos o sugat. Mabuti at hindi naman po malala ang mga natamo nilang sugat doon po sa mga ano nila. Makalipas lamang po ang ilang sandali, namukhaan po nila ako. Lumingon po sila sa akin. Kumaripas po ako ng takbo.
Doon na po sila nagduda sa pagkatao ko, Sir Will. At nung namukhaan nga po nila ako, tumatak po ang mukha ko sa kanila na ako nga raw po ay binabai o silahis dahil nanunood raw nga po ako sa kanila. At sa pagpapatuloy ng kwento na ito, Sir Will, tara at samahan po ninyo ako na alamin kung bakit ganon ang magkumpare na kargador na ito. Kapwa tatay. Mga wala ba silang maayos na utak o sadyang mahilig lang po silang mang-trip sa mga binata na silahis na siguro dala pa nila hanggang ngayon mula sa pagkabinata nila? O di kaya naman hindi sila mahilig bagkus ay sadyang nahuli lang talaga nila ako nung makita ko po sila. Kaya tumatak na po ako sa kanila at ako na nga po ang palaging pinupunterya nila. Dahil nakita ko nga po ang kulay kahoy na ugatan ng mga sanga ng punong kahoy nila. Lakas na po ng kaba ko talaga. Noon, wala na po akong pagpipilian, Sir Will. Pasensya na po kung medyo nauutal ako, Sir Will, habang inilalahad ko ang kwento na ito dahil hyper po talaga ako. Lakas ng kaba ko talaga noong wala na akong pagpipilian, Sir Will, kundi ihatid ang mga brief at mga damit at mga pinaglumaang damit ni Papa doon sa magkumpare na ito sa barracks na tinutuluyan nila doon sa may tabi lang po ng bodega namin. Bilang malasakit ni Mama, nagbigay si Mama ng mga pinaglumaang damit ni Papa. Walang wala po kasi talaga noon sila, Sir Will, nung masunugan sila. Anak, dalhin mo na ito doon sa mga kargador na si Sarento at Renante. Ano to, Ma? Yan ang mga pinaglumaang brief ng tatay mo. Ibigay mo na sa mga kargador natin kasi kawawa naman sila. Ma, hindi to kasya sa mga kargador natin na si Sarento at Renante. Paano mo naman nasabi na hindi kasya? Malalaki po kasi ang mga balakang nila, Ma. Nakita ko silang doon sa likod ng bodega. Nakita ko po yung mga ano. Anong ano, anak? Ba't natigil ka? Anong nakita mo? Wala po, Ma. Wala po, basta hindi po yan kasya sa kanila. Kung hindi kasya, eto pera. Bilhan mo sila ng kahit konting brief man lang o mga damit doon sa sentro ng bayan. Total, alam mo naman pala kung anong kasya sa kanila. Sige na, magtungo ka na sa sentro at bilhan mo sila. Sige po, Ma. Bilhan ko na po sila. Tanghaling tapat noon nung utusan ako ni Mama na bilhan ng mga brief ang mga kargador namin, Sir Will. Malalaki at malalapad po ang mga brief na binili ko para sa kanila dahil alam ko na nga po ang para sa kanila. Large ang mga size po nito. Kahit nga po yung kulay kahoy nila, alam ko din po. Minsan ko na pong nakita, iyon, kagaya na nabanggit ko po kanina. Pasensya na po, inulit ko. Dumating po kasi sila ng walang dalang damit sa aming bodega noon, Sir Will. Sila po si Sarento at Renante, malalaking tao na kargador sa bodega namin. Sanay po raw po sila sa pagkakargador sa mga bodega dito sa Maynila, bodega ng mga soft drinks namin. Katabi ng bodega na ito ang bahay po namin at doon naman sa may unahan ang barracks ng mga kargador namin. Pagkaligo po nila, diretso sila sa maliit na barracks na gawa sa plywood upang doon na po magpatuyo ng mga sarili nila. At inihatid ko na nga po noon ang mga pinamili kong brief at short at mga damit na bili ni Mama. Subalit, pagbungad ko pa lang po sa harapan ng barracks nila, ay kumakalabog na po ang dibdib ko sa nakikita ko. Dahil tuwalya lang pareho. Pareho pong tuwalya lang ang panakip po nila sa mga sarili nila noon, Sir Will. Nandoon po sila sa loob ng barracks at nag-uusap. Kinakabahan po ako. Inaantay na pala nila ang mga damit na dala ko dahil sinabihan po pala sila ni Mama na kunin na lang po sa akin. At noong nasa harapan na nila ako, natulala po sila sa akin. Mukhang namukhaan nila ang binatang nakakita sa kanila sa likod ng bodega nung sila'y nagpapakitaan ng mga natamong sugat nila sa kanilang mga kulay kahoy na sanga.
Hanggang sa bigla po akong hinila papunta sa loob ng barracks ni Kuya Reynante, isa sa mga kargador namin. Nakatingin naman noon sa akin si Sarento habang bitbit ko ang nasa plastic na mga brief at short at mga damit. Nagsalita po ako. Ano ba Kuya Sarento? Ano ba Kuya Reynante? Masyado naman po kayong excited sa mga brief po ninyo. Sandali lang po. Ilalabas ko pa nga lang po dito sa plastic. Bago po ang mga ito. At nagsalita po si kargador na Reynante. Di ba ikaw yung binata na nanonood sa amin? Sa aming magkumpare? Doon sa may likod ng bodega ha? Di ba ikaw yun? Opo, ako nga po yun pero hindi ko naman po nakita. Tsaka umalis din po ako agad kasi ayaw ko pong mapahiya kayo sa akin eh. Talaga? Sigurado ha? Umalis ka din kaagad? Di ba ang tagal mo nang nanunood sa amin noon? Wika po Sir Will ni Sarento. Yung unang nagsalita kanina ay si Reynante po. Lakas na po talaga ng kaba ko ng mga oras na yon dahil napahiya na talaga ako Sir Will sa kanilang dalawa. Opo, umalis din po ako kaagad. Hindi ko naman po nakita ng buong buo talaga yung mga kulay kahoy ng mga sanga po ninyo. Tsaka, ano naman kung makita ko yun? Pare-pareho naman tayo mga lalaki, pinagkaiba nyo lang. Matatanda po kayo sa akin. Pinata po ako. Lalaki po naman po talaga ako eh. Wala naman pong mali siya yun. Tsaka hindi ko naman po ipagsasabi na nakita ko. Subalit, sumabat si Reynante noon. Hindi mo ipagsasabi. Sigurado ka? Hindi mo ipagsasabi. Talagang hindi mo dapat ipagsabi kasi nandito na kami sa Rento. Patatahimikin ka na namin sa sobrang saya. Yung saya na hindi ka na makakapagkwento sa iba. Ano? Anong patatahimikin po ninyo sa sobrang saya? Nagkakamali po kayo. Hindi po ako binabai kagaya ng iniisip ninyo. Hindi ako matutuwa sa inyo kahit pagbigyan pa ninyo ako ngayon kasi hindi ako bakla. Sa kaba ko noon Sir Will, dahil nasa kaliwang gilid ko po si Sarento at nasa may kanang gilid ko naman si Reynante, sa sobrang kaba ko po ipinikit ko na lang po ang mga mata ko noon upang hindi ko po makita ang mga sanga ng punong kahoy na kulay kahoy na ugatan ng mga sanga ng kahoy nila. Dahil noong panahon na ito Sir Will, kapwa po silang nagsabit agad noong tuwalya nila doon sa may sampayan na lubid. Tuwalya lang naman po ang panakip nila noon sa kanilang mga sarili noong pagkaligo nila. Nagtaka ako ba't po nila sinampay agad. Talagang ipinikit ko po ang mata ko. Matagal kong pinikit ang mga mata ko habang iniaabot ko sa kanila ang dala kong plastic na naglalaman ng mga kasuotang panloob na pang-ibaba dahil ewan ko ba Sir Will, hindi ko kayang makakita ng kagaya nitong sa akin. Isang mayabong na sanga na may mga dahon na kulay itim. Isang punong kahoy na mayabong na may mga dahon ng kulay itim sa palibot. Ang tanim po ni Reynante ang bumangga po sa akin. At natahimik po ako na parang matatawa ako na ewan ko ba. Kasi maligamgam po yung sanga ng punong kahoy na yon na tanim ni Kuya Reynante na bumangga po sa akin. Ewan ko ba, nakakatawa talaga Sir Will ng mga oras na yon ang mga pangyayari. Habang nakikita ko ang mga sanga ng punong kahoy nila Kuya Sarento at Kuya Reynante, mga bonsai ata nila yon. Habang si Sarento inaayos yung nakasampay na tuwalya sa sampayan at sinusukat niya naman yung mga dala kong damit na nasa loob noon ng plastic, kinukuha na po niya. Mabuti naman at naabot ko agad sa kanya ang plastic upang magamit niya po niya agad at nang hindi ko na po makita. Nagsalita ako noon habang nasa tagiliran ko si Reynante. Okay na po ata mga kuya. Nakuha nyo na po ang mga kasuotang damit panloob na pang-ibaba. Aalis na po ako mga kuyang kargador. Subalit nagsalita po sila. Salamat dito boy ha.
Pakisabi sa mama mo salamat ka ako. Uwi ka naman ni Reynante. Sumabat si Sarento. Oh, bakit pikit ka ng pikit ng mata mo? Lalaki ka naman na. Ano naman kung masulya pa ng mata mo ang mga kulay kahoy na sanga namin? Wika Sir Will ni Sarento. Sumagot ako. Pumipikit ako kasi hindi naman ako sanay makakita ng mga kagaya nitong sa akin eh. Hindi ko kaya makita ang mga tanim ninyo. At saka nandidiri kasi ako pag kapwa ko po lalaki ang nasa paligid ko. Kaya pumipikit po ako. Subalit may sinabi po si Sarento Sir Will. Talaga nandidiri ka? Eh di ba tawang-tawa ka pa nga? Kitang-kita ko na natatawa ka ngayon. Tawang-tawa po ako pero di ako binabae. Hindi ako binabae. Wala sa lahi namin ng bakla. Nagkakamali po kayo. Tawang-tawa lang po ako kasi nakikiliti po ako eh. Sa mga sanga ng puno ng mga tanim ninyo. Tsaka sinong di matatawa sa mga itsura ng sanga ng kulay kahoy ng mga sanga na yan na tanim ninyo? Parang may mga mukha ng langaw na pabilog na bilugan ng mga mukha at iisa lang ang mga bata na di maintindihan. At pagsapit ng gabi po noon, Sir Will, nakatakas po kasi ako noon eh. Hindi ko na pinagpatuloy. Iyon. Pagsapit po ng gabi noon, Sir Will, nakita kong nag-uusap si Reynante at Sarento. Kaharap po nila ang pitsil at baso at chichirya. Mula sa malayo, tinawag po nila ako, nagulat ako. At ang wika po ni Reynante paglapit ko. O ikaw binata, pumunta ka nga rito. Dito ka. Dito ka sa tabi ko. Pumunta ka rito. Okay po, sabi mo eh. Bakit po ba? Eh masaya mo ako mamaya ha. Sakit ng katawan ko dyan sa bodega nyo. Wika po ni Reynante. Sumabat naman po si Sarento Sir Will. Isama mo naman ako sa pagmamasahe mo kay Reynante mamaya. Iho ah. Masakit din katawan ko. Wala naman pong problema. Basta isa-isa lang po. G ako. Abay, masunurin naman pala itong binata na binabae na ito. Ilang ulit ko po bang sasabihin sa inyo na hindi nga ako binabae? Malamya lang po ako kumilos pero hindi po ako bakla. Oo na. Hindi ka na binabae kung hindi. Wika po Sir Will ni Reynante. Halika nga dito, pakis nga. At ikis mo rin mamaya ito ha. Wika po ni Reynante Sir Will. Sir Will, nagulat po ako. Bigla pong hinalikan ni Reynante ang pisngi ko, sabay akbay po sa akin at napaupo na lamang po ako sa tabi niya. Nag-cellphone na lang po ako noon. Nagmaang-maang po ako sa cellphone at nag-Facebook na lamang po ako habang nakaakbay po sa akin si Reynante. Ewan ko ba sa mga lalaki na to, ng mga kargabudor namin. Ibang trip ata ang mga to. Langya naman kuya, nag-kiss ka talaga sa pisngi ko kanina. Wika ko po Sir Will kay Reynante. Sumabat si Sarento. Ayaw mo niyan. Hinalikan ka na nga ng kumpare ko, choose ka pa. Wika po ni Sarento Sir Will. Hindi naman po sa ayaw. Nakakagulat lang po kasi ang kiss na yun eh. First time ko po kayang may nag-kiss sa akin na lalaki. At nagsalita si Sarento Sir Will. Talaga? First time mo? Eh di ikis din kita. Ano, nagulat ka? Hindi po. Hindi naman po nakakagulat. May nag-kiss na nga po sa akin, di ba kanina? Kaya hindi ko na po first time. Nakakawili ka talagang binata ka no. Alam mo tuwang-tuwa kami sa iyo ni Reynante. Ikaw na binata ka. Ano bang pangalan mo ah? Ako po si Mark. Masunurin lang po talaga ako sa mga nakakatanda sa akin. Kaya hindi ko po kayo sinusuway. Talaga ba? Basta mamaya ha. Kung talaga masunurin ka, masahe mo kaming dalawa ha. Babayaran ka naman namin. Tig 100. Hindi ko po kailangan ng bayad nyo. Mapera naman po si mama at papa. Binibigyan ako. Malasakit ko na lang po sa inyo kasi palagi po kayong pagod dito sa bodega namin ng soft drinks. I-massage ko na lamang po kayo. Pero bakla po talagang tingin niyo sa akin? Kung bakla pong tingin niyo sa akin, aalis na lang po ako ngayon. Hindi. Huwag kang umalis. Hindi na bakla ang tingin namin sa iyo. Isa kang tunay na lalaki. Kaya mamaya imasahe mo kami. Okay.
At bigla na naman pong nag-kiss sa may noo ko po si Sarento. Walang hiya naman. Ano ba kayo mga kargador kayo? Ba't pa kayo nang kikis? Kayo po ba ang mga bakla? Tigang po ba kayo? Uhaw po ba kayo? Dapat po hindi bakla ang tingin nyo sa akin kasi hindi naman po ako bakla eh. Masunurin lang po talaga ako sa mga nakakatanda sa akin. Sir Will, tawang-tawa na ako noon dahil nag-kiss nga po si Sarento at Renante sa akin. At habang yakap po ako ni Renante, nakaakbay po siya sa akin. Nag-akbay din po sa akin si Sarento na parabang tropa na po nila ako. Tinapos po nila ang kanilang pitchil at baso noon. Yung chichirya na ubos nila. Hanggang sa bumalik na nga po ako sa bahay at sa kwarto ko upang pag-isipan ang sinasabi nila. At namalayan ko na lang po ang sarili ko, Sir Will, bumalik po ako sa barracks nila at naabutan ko po sila doon. Nagpapahinga na po sila pareho. Umakyat po ako sa may kama nila at humiga po ako sa gitna nila, sa pagitan nila. At ang una ko pong minasahe dahil masakit po ang katawan ay si Kuya Renante. At habang minamasahe ko po si Kuya Renante, naawa po ako. Totoo nga po na marami siyang pasma sa likod niya. Napakamacho po niya at napakaganda naman po ng balat na pagkamoreno niya. At si Kuya Sarento naman po ay medyo slim lang po siya na may abs po siya, Sir Will. Ang ganda rin po ng skin niya sa likod niya. Pero una ko pong minasahe si Kuya Renante at ang sunod ko naman po na minasahe at si Kuya Sarento. Nakaginawa po sila, Sir Will, sa pagmamasahe ko sa kanila. Ang ganda po ng mga paa nila kahit sila po ay mga kargador. May shape po talaga, Sir Will, ang mga binti nila at mga braso nila at ang gaganda po ng mga balikat nila. Medyo mas bilugan nga lang po ang katawan ni Kuya Renante kaysa kay Kuya Sarento. Mas macho po si Kuya Renante. At sa pagpapatuloy nga po ng masahe, Sir Will, sa sobrang pagod ko po, nakatulog na lang po ako sa gitna nila hanggang sa napikit ko na lamang po ang aking mga mata. At pagsapit po ng hating gabi, nagising na lamang po ako. At kinabahan po ako sa mga nakita ko. Nakahanda na po sila, Sir Will. At nakangiti po sila sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko noon. Kasi po, oo, marunong din naman po ako, Sir Will, magpaligaya ng sarili ko. Pero hindi ko alam kung mag-iepekto po sa kanila kapag ako na po ang nagpaligaya sa kanila. Kaya naisip ko na lang po kung paano ko po pinapaligaya ang sarili ko, Sir Will, doon sa bahay namin. Yun na lamang po ang gagayahin ko at susundin ko para sa kanila. Paliligayahin ko na lang po ang mga sarili nila. At makalipas nga po ang isang oras, napaligaya ko po sila, Sir Will. At ilang sandali pa'y nakatulog na lamang po sila sa sobrang pagod po nila, Sir Will. Sir Will, hindi ko po alam. Napakamasunurin ko po talaga sa mga nakakatanda sa akin. Nung sinabihan nila ako na paligayahin ko sila, pinaligaya ko po talaga sila. At ang masasabi ko po talaga, naalala ko na lamang po yung mga lata ng sardinas sa istante ng tindahan namin, Sir Will. At yung mga bote ng soft drinks. Kapag nakikita ko po yun, naaalala ko po ang mga sanga ng punong kahoy nila Kuya Renante at Kuya Sarento. Kagaya po yun ng mga ikinakamada kong bote ng soft drinks doon sa istante ng tindahan namin. Ewan ko ba, kapag nag-aayos ako ng tindahan namin ng mga bote ng soft drinks at lata ng sardinas, ang naaalala ko po talaga ay si Kuya Renante at Kuya Sarento. At nakatulog na nga po ako noon sa tabi nila. At kapwa po sila pareho nakayakap sa akin. Ginawa po nila akong unan, Sir Will. At paggising ko po sa umaga, namulat na lamang po ako na nasa tabi ko po ang dalawang magkumpare na ito. Tropa na po nila ako. Subalit, yun na nga po, may lihim pong namamagitan sa akin at kay Kuya Renante at kay Kuya Sarento. Lihim na kami lang pong tatlo ang nakakaalam. Sa pagkawala po ng kanilang mga asawa at misis nila, ako po ang nagpuno pala ng pagpapaligaya po sa mga sarili nila, sa mga sanga ng punong kahoy ng bonsai na tanim nila, Sir Will.
Maraming salamat po sa pagbasa ninyo ng kwento na ito. Taga dito po ako, Sir Will, sa Maynila, sa May Binondo. May-ari po kami ng bodega ng mga soft drinks at itong mga kargador po na ito, mga taga-probinsya po ito. Diyan po, Sir Will, sa Quezon Province papuntang Bicol. Papunta po sa inyo. Salamat po, Sir Will, sa pagbasa ng kwento na ito. Paalam.